maganda. Maganda. Magandang araw po sa inyo lahat. Siyempre, eto na naman. Eto na naman ang programa ninyong Sagad na Sagad. Sagad sa balita, sagad sa komentaryo, sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mabibitin. Siyempre, ito po ang programang Balitang Sagad. Siyempre, kalating oras naman po tayo magkakasama-sama. Dito lamang po yan sa 101.5 Cool FM. Siyempre, ako po ang inyong makakasama ngayon pong hapong ito. Ako po si Gideon Bilen. Parang may pumupuwing sa mata ko. Ayan, magandang hapon muna, ano? Magandang hapon, bati-bati. Matagal tayong nawala. At alam mo na partner, nanganak yung sinubaybayan ko yung paglilibor hanggang sa panganak ng aking misis. Ayan. Oy, magandang hapon muna, diyan sa Gifted Hand Maternity and Birthing Clinic. Diyan sa bahagi ng Barangay Ibabandupay. Ayan, magandang hapon sa inyo diyan. Madam Grace B. Amoranto, magandang hapon, ang registered midwife niyan. At siyempre, sa mga nakasalamuhan natin, nung ilang araw ba yun? 2 araw na nasa klinik ako, dahil hinihintay yung pagluwal ng panibagong taon na naman sa mundo. Ayan. Si Ma'am Grace, magandang hapon. Si Ate Jazz, magandang hapon, Ate Jazz. MJ, Ate Bel, magandang hapon. Ate Ella, magandang hapon. Ano ba to? Ate Glenda, ayan. Ate Glenda, Ate Dulce. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Napakagaling magpaanak nitong mga taga-Gifted Hands Maternity and Birthing Clinic dyan sa Barangay Ibabandupay. Magandang hapon, Linive Baugam. Ayan, magandang hapon. Ang ating buwan namanong tagapanood. Ayan, ngayon ko lang napanood. Alam mo, ako, personally advice, hindi ko naman sinasabing hindi... Ano bang terminology ang pwede kong sabihin? Kasi ako po ay nagkaroon ng 3 anak. Yung unang anak ko ay inanak sa hospital. At pinaanak siya ng doktor. Pero parang doon sa experience ko, doon sa pagpapaanak sa doktor, ay parang mas nahirapan yung panganak ng misis ko. Kumpara doon sa 2 experience ko, doon sa 2 midwife, nahirapan, hindi ganun katagal. At hindi ganun kahirap paanakin. Kaya napakagagaling, Ngayon ko lang na-experience na sabi ko parang mas magandang manganak, at magpaanak yung mga midwife. Pagdating doon sa normal delivery, kasi yun lang naman ang kanilang expertise, hindi sila pwede magsisaryan, dahil doktor nang gumagawa nun. Pero pag normal delivery, napakagaling mag-assist, inassist ako dyan, inassist ako ng ating mga midwife, sa Gifted Hands Maternity and Birthing Clinic. At ilang oras siguro, inaabot ng 3 oras yung labor. Pero yung mismong panganak, baka inaabot lang ng
20 minutes lang yata, Kuya Arnel. Napakabilis, napakagaling nila mag-alalay, Ako personally, kung ako mag-a-advise, siguro pag kayo mga anak, yung ating mga kababaihan, nakita ko rin kasi yung hirap ng panganak, ng kababaihan. Kaya may advice ko na mas the best siguro para sa akin na kung kayo mga anak ay mag-regular check-up kayo doon sa mga katulad dito, yung mga birthing homes, yung birthing clinic, katulad nga nitong Gifted Hands Maternity and Birthing Clinics, mas hands-on sila at pag regular yung check-up mo sa kanila, iaalalayan kanila mula doon sa iyong paglilihi. Matagal pa lang, papainumin ka ng mga dapat mong inumin. I-schedule ka para sa ultrasound para ma-monitor yung baby. Tingin ko mas yung sa kababaihan, mas maganda pang mga anak dito sa mga lying in na pumili din kayo ng lying in dahil meron mga lying in na nababalita tayo na parang doon sa nanganganak parang walang pakialam. Pero itong naranasan natin, very accommodating, Ayan, yung ating mga naksama dyan sa Gifted Hands Maternity and Birthing Clinics, na si Ate, ano ba pangalan ito? Ate Jazz, MJ, Vel, Ella, Glenda at Dulce. Magandang hapon sa inyo. Teka lang, may nag-text. Ayan, so dire-diretso po tayo. Magandang hapon din, Magandang hapon din kaya magandang hapon muna kay Kuya Jopet Villapuerte. Ayan. Kuya Jopet Villapuerte, magandang hapon. Ang lalaking 24/7. Bahala na kayo kung ano yung 24/7. 27, alam mo, 24/7, ito yung maaasahan kaya 24/7. Sa lahat ng kahit anong aspeto, maaasahan ito, Si Kuya Jopet Villapuerte. Magandang hapon. At siyempre, batiin ko na rin, ayan, sina Konsihal, Molly Gayeta, magandang hapon. Ayan, si Konsihal, si Kapitan, ang ABC Captain ng Sariaya, Quezon, na napakabait nating nakilalang kapitan. Ayan, si Kapitan Molly Gayeta. Ayan. At siyempre, si Administrator Ronan Nantes, Kuya Jun Laurelia, siyempre, si Ate Lani Mendoza, ayan, Treasurer's Office at Business Permit, Si Kuya Randy Tronilla ng Tourism sa office, Ayan, nagkasabay kami sa pagpapasali ng gasol. Ayan, magandang hapon, At siyempre, sa Magilas pong Mayor ng Sariaya, Quezon na nagsagawa kanina ng Local Development Council meeting, para maaprubahan yung mga ibang mahalagang panukala, dyan sa bahagi po ng Sariaya, Quezon. Magandang hapon sa ating mga taga Sariaya, Quezon. At mula naman sa bahagi ng Lukban, Quezon, ayan, McDonald's, Chowking, Jollibee, magandang hapon. Paring Chad Balukay, kamusta ka Ang tagal nating hindi nagkakasama. Parang ako'y nagtatampo na sa iyo, hindi mo na ako napapansin. Long time no see, watching here at Port Bonifacio, Taguig. Ayan, pare, pa Port Bonifacio ka na lang, Parang hindi mo na ako naaalala dito, Parang nagtatampo na ako sa iyo, hindi na tayo nagkakapangita, Magandang hapon sa lahat ng mga taga Port Bonifacio. Ayan. Oy, Lokban. Siguro kasi Kuya Chad, kaya lagi nasa Port Bonifacio. Alam mo, ang Lokban parang hindi na maganda. Awan ko, Parang ang tamlay na. Ako, dati gusto lagi pumunta ng Lokban. Parang para bang ang sayang puntahan lagi. Laging Pero ngayon, parang sa Lokban, parang hindi na ganun ka, enthusiast. Hindi na ganun ka sigla. Marami ho tayo nababalita ang hindi maganda ho sa bahagi ho ng Lokban, O sa bagong pamunuan. Hindi siguro ginugusto yung mga style kasi alam nyo kasi iba-ibang mayor, iba-ibang style. So siguro may nagsasabi yung dati gustong-gusto nila, marami nagsasabi na yung iba talaga hindi ginugusto yung bagong pamumuno, Maganda pa raw nung panahon ni Mayor Bonbon Villaseñor at nung panahon ni Mayor Oli Datur, talagang magarbo. Pag sinabing Lokban, laging talagang magarbo pagdating sa kasiyahan yan, Kuya Chad Balukay.
Miss na kita, buddy. Nag-coffee tayo uli sa pag-uwi ko. Kailan ba yung pag-uwi mo? Na maganda, mag-coffee nga tayo dyan sa Lukban. Na-miss ko na ang Lukban. Alam mo, tagal kong hindi pumupunta kasi wala na masyadong parang malungkot na sa Lukban ngayon. Parang Tayabas lang din, Oo, sa bahagi ng Tayabas, marami tayong nababalitaan dito sa bahagi ng Tayabas, Oo, galing tayo kanina, nakita natin si Vice Mayor Uru Dalida, Magandang hapon, Vice Mayor Uru Dalida. At si Konsihal Melo Cabarubias, nakamit din natin kanina, Si Konsihal Nick Abisamis, si Konsihal Pilimon Villanueva, sino ba? Si Konsihal Wenda Sabirola, Konsihal Parley Abrigo, at yung iba pang mga konsihal. Uy, may nabalitaan tayo babanggitin natin mamaya sa prangkahan muna. May nabalitaan tayo dyan, abangan nyo mamaya. Kasunod na nito kasi, Puro balita kasi itong balita, kaya balitang sagad, Abangan nyo mamaya ang commentary program natin sa prangkahan muna, Marami pala, parang 16 kung hindi tayo nagkakamali, Yung mga heavy equipment na in-order, parang nagsimula noong 1 taon, hanggang ngayon hindi pa nagagamit. Ay, ito pala bayad na, Balita natin bayad na. Sayang yung pondo ng gobyerno dito. Mamaya, tatalakayin natin ng kaunting ng kauntian, Yan sa bahagi ng Tayabas, medyo hindi natin malaman kung bakit nagkakaganon. Malaking halaga yon, 16 na heavy equipment. Alam naman natin, pag sinabing heavy equipment, milyon ang isa niyan, halaga, I think na hindi lang ito 1 milyon, Kuya Danny Estacio. So, sa ating pagpapatuloy, siyempre, congratulations muna, Congratulations muna sa CIDG, ayan. Nag-ano sa aming group chat, sa pagkakahuli, ng number 5 most wanted person sa Pro 4A regional level. Yan. Aresto po ang isang Marcelo Ferrer Jr. Yan, sa Purok 6, Barangay Concepcion, Palasan, Sariaya. Ang akusado pong si Marcelo Ferrer. Ayan. Congratulations sa pagkaka-aresto sa isang most wanted, number 5 regional level. Ayan. So, dumako na po tayo sa ating mga balita. Pagsisimula ng Ramadan, itinakda na bukas, alam ko, 11, pero may adjustment pala. Samantala, Kamara, sisimula na ang plenary debate sa RBH number 7. Ngayong Lunes, target na aprubahan sa second reading sa Miyerkules naman. Pang ulo ng balita, 1.6 trillion binabayarang utang ng gobyerno ng Pilipinas. Noong 2023, laki. Sa iba pang mga balita, Meralco muling nagpaalala sa publiko hinggil sa tamang pagtitipid ng kuryente. Samantala, sa balitang ibang bansa, Ukraine galit na tinutulan ang apela ni Roman Catholic Pope Francis na makipag-areglo sa Russia sa gitna ng 2 taon na invasion. Kuya Danny Estacio, sa ulo ng mga balita, sa ulo bagang, sa detalye ng mga balita, itinakda ngayong Marso 12, bukas na yan, ang pagsisimula ng Ramadan. Ito ang naging anunsyo ng Bangsamoro Darul Ifta, BDI. Matapos na hindi nakita ang buwan nitong linggo ng gabi. Tinitingnan pa na yung pagsikat ng buwan, Ang moon sighting na siyang nagdetermina ng pagsisimula ng Ramadan ay sinasagawa sa iba't ibang lugar sa Mindanao.
Hindi ito nakita, ay nagpasya si Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gailani. Ang hirap basahin ang pangalan nito. Kasama ang ilang mga BDI, ulama at religious sectors na simulan ang Ramadan sa Marso o bukas na. Isinagawa ang moon sighting sa Cotabato City, Maguindanao del Norte at mga probinsya ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Iligan City. Ang Ramadan ay pangsyam na buwan sa Islamic calendar. Sa nasabing panahon ay hinihikayat ang mga Islamic faith believer na mag-fasting bilang Muslim ay dapat ma-reflect, magdasal at mag-fast para sa spiritual discipline at pagpapalakas ng paniniwala. Hinikayat naman ni VDI Executive Director Imran Muhammad ang mga Muslim community na sumunod sa Bangsamoro Mufti Declaration. Alam mo ba, Kuya Arnel, nalaman ko, may sabi sa akin, kapag daw Ramadan, ang mga Muslim yata, mga Islam ay hindi na kain ng umaga para sa gabi. Parang gabi, kain-kain sila, Parang gano'n. Big time ang kainan pag gabi. Pero pag umaga, parang fasting sila. Parang gano'n, Hindi ko pa alam yung pinakadetalye. Tatanungan natin kay yung kaibigan nating imam dito sa Lucena, si Mustafa. Nalimutan ko ng pangalan, Oo, Mustafa, para apelyido na naalala ko Samantala, sa balitang kamera pa rin, ayan, usapang RPH number 7. Sinisimulan na po ngayon ang House of Representatives ang pagtalakay po sa resolution of both houses number 7 na nagsusulong para amyendahan ng restrictive economic provision ng 1987 Constitution. Ayon kay Senator Deputy Speaker Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. na isa sa principal author ng RBH number 7, tatalakayin bukas o ngayon, tatalakayin po ngayon na yan sa plenaryo ang report ng Committee of the Whole House na nag-i-endorso para aprubahan ang resolution without amendment. Kumpiyansa naman si Gonzales na magiging maiksi ang deliberasyon. Sana, dapat lang, sa plenaryo kumpara sa proceedings ng Committee of the Whole House nang magkakasama ang mga ito ng pagdinig sa loob ng 6 na araw. Magandang hapon muna kay Borgos, Kuya Nestor Luby Borgus. Ano ba Kuya Nestor yung taga rito may-ari ng bighasan? Luby din yun Kakilala tayo si Luby, yung bilihan ng bigas dito. Ayon kay Gonzales, batay sa direktiba ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nakapokus ang Kamara sa itinakda nitong timeline na aprubahan ng panukalang amendments sa third and final reading bago ang Holy Week. At saka ipapadala nila ito sa Senado ang RBH number 7. Kumpiyansa sa Speaker Romualdez na makukuha ng Senado ang 18 boto para patibayin ang panukalang economic charter change proposal. Binigyan diin Gonzales na ang panukalang amendments ay magbibigay sa Kongreso ng flexibility para palitan ng foreign capital and foreign ownership restriction. Tinatawag na itong restriction na to Ito yung 60-40 restriction po sa konstitusyon, particular po sa public utilities, education, and advertising. Ito yung binabanggit natin na kapag natuloy ito, na wala yung restriction, wala na yung tinatawag na 60-40. Sa kasalukuyan po kasi, 60-40. Ibig sabihin, kailangan magkaroon sila ng counterpart na 60%. Hahawak ng kanilang 60% sa investment, yung mga foreigner, bago sila makapag-invest dito sa atin. Kamag-anak, okay. Loyalty is hard to find. Trust is easy to lose. May hugot yata ang aking Kuya Nestor.
Actions speak louder than words. Good PM. Thank you. Noel Areglado. Areglado na ba tayo dyan? Samantala, makitulong ang pag-amyenda ng economic provision ng saligang batas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kumbinsihin ang mga banyagang investor na mag-invest sa bansa. Ay, totoo naman yun, ano? Dahil hindi ka naman mag-i-invest pag ikaw may kahati pa doon sa i-invest mo. Ano? Walang kapagod-pagod yung ano? yung counterpart. Ano, yung counterpart mo ay walang kapagod-pagod, bibigyan mo ng 60, tapos yung 40 lang ang sa'yo. Ano ba yun, ano? Shout out pare, watching here, Techno Hub, Pacific Mall. Ay, okay, mga Techno Hub, mga taga Techno Hub ng Pacific, third floor yata yan, ano? Magandang hapon sa inyo. Yan. Oh, ayos ang ano ha? Ayos ang gawa ng cellphone. Alam mo, magagaling gumawa ng cellphone itong mga to eh. Samantala, sa iba pang mga balita, tumaas sa 1.6 trillion ang binabayarang utang ho ng gobyerno ng Pilipinas noong 2023. Mas mataas ito ng 24% kumpara sa 1.29 trillion na binabayaran noong 2022. Yan po binabayaran mo ngayon. Ayon sa data mula sa Bureau of Treasury, tumaas ang binabayaran amortization at interest ng Marcos administration, kung saan bulto ng binabayaran halaga ay ang amortization sa domestic at foreign na nasa 975 billion pesos. Tumaas ito ng 19% mula ho sa 790 billion na binabayaran noong 2022. Lumobo din ang binabayarang interest sa domestic creditors at foreign financiers sa 628 billions. 25% ang itinaas mula sa 502 billion noong 2022. Matatandaan na pumalo sa record high na 14.62 trillion pesos ang utang ng gobyerno noong 2023. Ito ay 9% na mas mataas kumpara sa 13.18 trillion na naitala noong 2022. Asahan nyo na yun, ano? Asahan na natin yun. Yan ang bagong Pilipinas. Siguro naman Kuya Nestor Burgos, ano? I think na kung kahit naman sino siguro umupong parang napapansin ko lang, no? Kahit naman sinong umupong presidente, talagang ang utang natin, pataas ng pataas, ano? Hindi spaghetti, bababa tataas. Talagang pataas ng pataas. Lalo tigit, dumaan tayo sa pandemic. At mas mataas na utang, mas malaki yung chance sa tingin ko, ha? Tama ba ako, Nestor? Mas mataas na utang, mas malaki yung chance ng pag-asenso dahil meron kang gagamiting pamuhunan, ano? Kasi ako, yun ang nakikita ko, ano, yung sarili kong experience, ano? Ako kasi nangungutang din naman ako, ano, para sa negosyo. Pag pataas na mauutang ko, paglaki nung aking naging kapital para doon sa negosyo, paglaki nung kapital ko, paglaki naman ang aking tinutubo. George Jr. Dison Lopez, magandang hapon. Usapang kuryente. Ayan. Usapang kuryente muna tayo. Nagpaalalang muli ang pamunuan ng Manila Electric Company sa publiko hinggil sa tamang pagtitipid ng kuryente ngayong panahon ng tag-init. Ginawa ng kumpanya ang pahayag kasunod ng naging ulat ng state weather na nagpapatuloy ang paghina ng hanging amihan. Ibig sabihin, iinit na, no? Sinabi ng ahensya na ito ay magdudulot ng maalinsangan at mainit na temperatura sa mga susunod na araw. Kaya't posible aniyang tumaas ang konsumo sa kuryente. Ayon sa power distributor, tuwing ganitong panahon ng tag-init ay kadalasang tumataas ang konsumo ng isang tahanan sa 10 hanggang 40%. Para maiwasan ang paglobho ng bayarin ngayong tag-init, alisin sa pagkakasaksak ang mga appliances kapag hindi na ginagamit.
makatutulong rin ang maramihan pa mamalansya ng mga damit sa halip na paisa-isa. Mas tipid-tipid yung wala nang pinaplansya, no? Kasi yung iba, pagka laba, sinasampay ng maganda, no? Para hindi na plansyahin. Payo rin ang power distributor na regular na linisin ng air conditioner o air conditioner filter, gayon din ang hélice ng mga electric fan. Ayan. Siyempre, para hindi humahirapan yung motor, ano? At siyempre, yung pagsaksak, iwas din sa sunog yun, ano? Mga nakikita natin, ano, yung mga electric wiring, ano, yung na-overcharge. May mga tendency pala pumutok, ano? Kaya yung, pag hindi na ginagamit ang appliances, patayin nyo na, tanggalin nyo na. Sa ating panghuling balitang iba yung dagat, galit na tinutulan ni Ukraine ang apela ni Roman Catholic Pope Francis na makipag-areglo sa Russia sa gitna ng 2 taon na pala yun. 2 taong invasion. Sa halip, nangako ang Ukraine na hindi kailanman ito susuko matapos sabihin ni Francis na dapat magkaroon ito ng tapang para itaas ang white flag. Ayaw nga sumuko no? Ayon pa kay Ukrainian Foreign Ministry Dmytro Kuleba, ang bandila na mayroon sila ay dilaw at asul na kanilang isasabuhay, ikakamatay at mananaig at hindi magtataas ng ibang watawat. Ikinumpara naman ng mga opisyal ng Ukraine ang naging pahayag ni Francis sa ilang simbahang katolika na nakikipagsabuatan umano sa Nazi Germany noong World War II at sinabihan ang Catholic Pope na iwasan maulit ang pagkakamali sa nakaraan. Pinaghambing din ni Ukrainian Ambassador to the Vatican, Andriy Yuras, ang rekomendasyong pakikipag-ayos ni Francis sa pakikipag-usap umano sa diktador ng Germany na si Adolf Hitler. Ang matatapang na pahayag na ito ng mga opisyal ng Ukraine ay kasunod na naging pahayag ni Francis kung saan idinulog nito ang prospect ng surrender o pagsuko. Inihayag din ni Francis na naniniwala siyang ang pinakamataas o pinakamalakas ay ang mga nagsasaalang-alang ng sitwasyon. Iniisip ang kapakanan ng mamamayan at mayroong lakas ng loob na itaas ang white flag at makipag-ayos. Kagawad Simon, magandang hapon. Kagawad Simon D. Ayan, Kuya Sandy D. Magandang hapon, Kuya Sandy D. Ang haba naman ito, Kuya Nestor. Pag-asenso, Nino, ayan, kaya hindi dapat payagang mangutang ng mas malaki sa kita ng bansa. Ayun, mamaya ko na babasahin, ang dami, Kuya. Samantala, sa karagdagan, sa pagpapatuloy, ngunit ayon sa Vatican officials, ang panawagan ni Francis ay naglalayon lamang na mawakasan na ang gyera sa pagitan po ng dalawang bansa. Basahin natin, para kompleto natin basahin. Kaya't hindi dapat, ayon kay Kuya Burgos, kaya hindi dapat payagang mangutang ng mas malaki sa kita ng bansa at hindi na rin kabilib-bilib ang sistema ng eleksyon sa panahon ngayon. Pera-pera na lang. Totoo yan. Nakikita natin na ako naniniwala ako doon sa sinabi ng isang politician na kung corrupt daw ang mga ilang public official, ibang elected official, mas corrupt daw din ang botante. Kaso nga lang, kung mas corrupt sila, mas maliit nga lang yung nakukorrupt nila kumpara doon sa elected official kasi billion yung mga yun .
Pero corrupt din dahil ngayon, alam naman natin ngayon, talagang iba yung epekto ng bigayan. Kapag wala kang bigay, malapit-lapit ka sa pagkatalo. Ayan po ang mga balitang sagad po ngayong araw na ito. Siyempre, inatid po yan sa inyo ng Cool 101.5 at siyempre ng KTV3, UBC Media Incorporated. Magandang hapon muna uli. Bago tayo magpaalam, with Japheth Pilla Puerte, magandang hapon. Ayan. Siyempre, Mayor Marcelo Gayeta at kay Mayora Marivic Gayeta. At sa lahat po ng ating naging kasama, nakadaupang palad ba? Nakadaupang palad sa maghapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Siyempre, muli sumayin nyo naman po ang isang edisyon ng programa ninyong Balitang Sagad. Siyempre, ang programang Sagad sa Balita. Programang Sagad sa Komentaryo. Programang Sagad sa Impormasyong Walang Kulang. Programang Hindi Ka Mabibitin, Arnel. Siyempre, ito po ang programang Balitang Sagad. Balitang Sagad, sagad sa balita, sagad sa komentaryo, sagad sa impormasyong walang kulang, programang hindi ka mapipitin, Balitang Sagad, hosted by Gideon Belen, mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-4 at kalahati ng hapon sa DWAG 101.5 Cool FM